Nagumpisa ang oh my God, ang daming namatay. At bumalik na naman tayo sa nakaraan kasi black and white na naman yung storya. Makikita natin si Talagbusaw na bitbit ang mga kambal. Biglang dumating si Trece pati si Santelmo na parang alaga niya lang na Pokemon. Dumating din si Anton pero na barbecue siya ni Talagbusaw at buti na lang na isulat ni Alexandra yung huling letra sa ritual para maibaon na sa lupa ulit si Talagbusaw. Mukhang makakaiwas na naman ang Maynila sa kamay ng kasamaan. Ngayon, balik sa kinabukasan, makikita natin si Captain Guerrero sa kanyang quote-on-quote Filipino morning routine. Pumipila siya sa bakery para bumili ng tinapay, pero wait lang. Sa buong 20 years ko dito sa Pilipinas, never pa ako nakakita ng ganito ka-organized na pila kapag bibili ng tinapay ng alas 5 ng umaga. Kasi yung sa personal experiences ko, kuya pabili nga po ng 20 pesos na pandesal. Tapos bigla may sisingit na babae, magkano tong may margarine kuya? Pabili nga ako nito 10. Tapos siya yung uunahin ng tindero. Like shut the up bitch! Gusto nyo na equality? Pumila ka taranta. Kaya ayusin natin para medyo realistic. Yan. Okay. Pero anyway, palabas nila yan. Nagre-recap lang ako dito. Ngayon, sumakay si Captain Guerrero sa jeep at nag-aabot ng bayad tulad ng mga mababait na Pilipino papuntang trabaho. At bigla niya na lang nalaman ang report na may mahigit 50 na bangkay ang nawawala sa sementeryo. Dahil nagkaagulo na yung mga angkan at wala na si Anton, makikita natin si Alexandra na naglalabas ng sama ng loob sa punching bag. Yun matindi rin pala kayong sumuntok, bossing Akala ko sanay kayo sa sapak sabay takbo. Yo! That one there was a violation. Personally, I wouldn't have. Ngayon, nakipagkita naman si Hank kay Nuno at kinumpirma na may mga mahika silang iniipon at mukhang meron silang pinaghahandaan na pwedeng makasama sa mga tao. Sa police station naman, nakita ni Captain Guerrero ang mga bangkay na papunta sa kanila. Isang zombie apocalypse na naman ang nangyayari pare. Sinubukan nilang protektahan ang sarili nila sa presinto habang nasa misyon si Alexandra para hanapin ang mga 3 bato na magpapabago ng daloy ng laban. Isa nga dyan para sa Team 13. Team 13 on 3! Mamaya na mag-celebrate. Makikita nakikipag-bebe time sa zombie si Captain Guerrero. At buti na lang, niligtas siya ng kasama niya na kamukha ni Paulul pero sa dulo, na-corner sila. Kaya ginamit din ni Alexandra yung Nokia niyang cellphone para tulungan ng ibang pulis ni Santelmo. Nagkataon din na nasa preso nagngangalang Raul ang huling bato. Kaya binigay kay Alexandra at sinira ang mga bato kaya tuluyan na naglaho ang mga zombie na parang nag-snap na naman si Thanos. Pabalik naman sa Diabolical, habang nagiinuman sila Hank at si Amang Paso, biglang may suicide bomber na pumasok at pinasabog ang lugar. Ngayon makikita naman natin yung nakaraan ni Alexandra kung saan ang iba't ibang angkan ay nagsama-sama para panatiliin ang balanse at kapayapaan. Kinupkup din nila yung kambal kahit nagdududa na si Alexandra pero naniniwala si Anton na may tsansa pa silang maging mabuti. Ngayon sa kasalukuyan, makikita si Mayor Santa Maria na namumuno sa presinto. Tapos nagpapapiding program siya ng dinuguan pero ingredients yung parte ng tiyan niya. Ew. Ngayon nanonood si Alexandra sa balita at nakikita si Mayor Santa Maria na nagpapahayag ng saloobin tungkol sa pagdeklara ng digmaan. Tapos biglang dumating si Maliksi. Tingin mo ba talaga kaya mo ako? Cute mo. Wala akong oras sa kalokohan, Maliksi. Binalita ni Maliksi tungkol sa iba't ibang angkan na nilulusob ng mga suicide bomber tulad ng building ni Senyor Armanas, palengke ng mga aswang at armory ng mga higante. Kaya gusto din ng mga angkan na magkanya-kanya na imbis na magtulong-tulong. Ngayon buhay pa pala si Hank dahil nagsakripisyo si Amang Paso. Kinuwento niya yung mga suicide bomber ay may mga puting mata at si Mayor Santa Maria yung may mga pakana nun. Nalaman ni Trece na kulang pala yung pakana kaya na brainwash yung mga preso at nagiging human fireworks. Ngayon balik na naman sa nakaraan, pinaghanda ni Anton ang anak niyang si Alexandra para sa kanyang pagsubok sa puno ng balete dahil lahi nila ang napili na mamagitan sa mundo ng mga tao pati ng mga aswang. Binigay sa kanya ang armas na sisinag dahil ito ang nagsisimbolo sa namatay niyang kapatid at para isipin niyang hindi siya lumalaban mag-isa. Ngayon papunta na siya ng puno ng balete habang pinapanood ng iba't ibang angkan. Kumpleto silang lahat sa espesyal na araw na parang uma-attend lang sila ng debu. Sa pagpasok niya, bigla naman nagpakita yung mga angkan ng aswang at hinarap sila Anton. Nung matapos yung pagsubok, makikita natin si Alexandra na mas tumanda at gulat na sinalubong siya ni Hank dahil 5 taon na pala ang lumipas. Hinanap niya yung tatay niya na si Anton pero nalungkot nang malamang namatay siya habang lumalaban. Ngayon sa kasalukuyan,
may gerang nagaganap kaya maraming sundalo ang nakapalibot at iilan sa kanila ay nakain ng dinuguan. Nakipag-usap si Alexandra kay General Villar para kausapin si Mayor Santa Maria pero maya-maya may malakas na sabog at lumabas ang mayor kasama yung mga tauhan niya. Biglang sumabog yung nagpapakain sa kanila ng dinuguan at nagkataon na may mga kulang pala yun kaya nakontrol din yung ibang mga sundalo. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Sinubukan nilang kalabanin ng mayor pero biglang lumabas yung mga laman lupa at sinuno na kinakampihan si Mayor Santa Maria. Isa kang traidor. Nahirapan sila sa pakikipaglaban pero buti na lang sumali ang mga tikbalang at mga taong hangin. At ginamit ni Alexandra yung secret weapon niya. Yung Nokia niya na cellphone. Pogi, may nag-text sa'yo. Finally, nanalo na ang grupo ni Alexandra. Pero di inaasahan na kumokontrol pala sa katawan ng general ay si Dato Talagbusaw. Nagbalik na naman siya. Sinubukan siyang labanan pero kumampi din si Bagyong Lectro para maghiganti kay Trece dahil sa anak niya. Naging mahirap para sa kanila ang laban. Hindi ko pa rin naiintindihan ang nangyayari. Umuwi ka na lang? Ngayon sa lakas ng kapangyarihan ni Talagbusaw, nakokontrol niya pati yung mga kambal at hinawakan si Alexandra. Naglaan ng oras si Talagbusaw na ikwento yung mga nangyari nung nakaraan na kung paano nagsinungaling yung tatay ni Alexandra. Dahil ayon sa propesiya, ipinanganak ang kapatid ni Alexandra para maghari sa kasamaan. At dahil si Alexandra ang ika-6 na anak, siya ang magbibigay ng balanse. Pero sinubukan yun iwasan ng tatay niya at narealize din sa dulo na hindi nila matatakbuhan ang kanilang kapalaran. Sinubukan siyang iligtas ni Captain Guerrero pero binali yung leeg at namatay siya sa ilalim ng watawat. Nalungkot si Alexandra at parang nawalan na siya ng pag-asa. Pero dahil sa kapangyarihan ng pamilya, biglang naglabas ng kapangyarihan si Alexandra at nagising yung kambal. Ininom ang dugo ng dragon at nakagawa na naman ng ritual para ikulong si Talagbusaw sa impyerno. Pumasok silang dalawa sa portal pero si Alexandra napunta at nakabalik na naman sa harap ng puno ng balete. And that is the end of the recap. Salamat sa panonood. Sali na kayo sa Discord. Huwag munang aalis. Ito na ang mga shoutout. Shoutout Elna May Mendez. Shoutout kay Kurt Padel. Shoutout kay Joanna Fernando. Shoutout kay Edward Centino. Shoutout kay Eltor Wolfman. Shoutout kay Elijah Kelsey. Shoutout kay Zeus Cutie. Shoutout kay Gaming with John Ray. And shoutout kay Mama Mo Blue. Let's go! Kainin nyo na ang pandesal ni James Reid. Kainin nyo na ang pandesal ni James Reid. Kainin nyo na ang pandesal ni James. Kainin nyo na ang pandesal ni James Reid. Kainin nyo na ang pandesal ni James Reid pati ni Paulol. Kainin nyo na ang pandesal ni James Reid pati ni Paulol. Kainin nyo na yung pandesal ni James